Hindi naging epektibo para sa mga politiko ang ginawang anti-China propaganda upang makakuha ng pwesto sa Senado. Ayon sa isang geopolitical analyst, alamin ang buong detalye sa report ni Almar Persuelo. Sa pagpasok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., lalo pang naging maingay at hati ang mga Pilipino sa usapin tungkol sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Bago pa man ang 2025 midterm elections, nagpahayag na ang ilang mga mambabatas na kung sino man sa mga senatorial candidate na hindi nagsasalita laban sa panghihimasok ng China ay nagpapakita na sila ay hindi makapilipinas. Isa sa mga senador na kumagat sa hamon na ito ay ang senador na si Francis Tolentino na kalaunan ay natalo. Para kay Herman Chu Laurel, geopolitical analyst at presidente ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, ang pagkatalo ng mga senador na anti-China ay patunay na hindi ito ang nais ng maraming Pilipino. Sa isang forum, binigyan diin ni Laurel na kahit sa naging resulta ng local absentee voting, malinaw anya na marami sa mga kawani ng gobyerno ang nais na ipatupad ang legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa independent foreign policy at pagiging neutral ng ating bansa. The LAV votes turned out overwhelmingly for the Duterte senatorial and party list candidates, confirming their support for the Duterte legacy, including the independent foreign policy and neutralism or neutrality. Inihayag din niya na ang isyu sa China ay ginagawang paraan lamang ng ilang politiko, lalo na ang mga kalyado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang makakuha ng atensyon sa sambayanan. In Philippine politics, the ticket to a newspaper front page headline and broadcast media interview is to stand on an anti-China platform and mouth anti-China slogans and insults. That's what many Bongbong Marcos candidates did in the recent May 2025 midterm senatorial elections. Sa huli, sinabi ni Laurel na maraming Pilipino ang umaasa sa bagong komposisyon ng Senado na tatalima ang mga ito sa konstitusyon. The 20th Senate of the Philippines will be opening with a much stronger lineup on the side of foreign policy independence and adherence to the principle of neutrality, consistent with the Philippine Constitution and the ASEAN Pacts the Philippines is committed to. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Persuelo, SMNI News.